Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading of the day. Gusto ko pong tingnan kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today, no? Yan. Basahin lang po natin ang ating baraha. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third reading kagabi at yung live ko po nung lunch. At sana po ay makita nyo po lahat ng videos na yan kasi pakiclick po yung ating bell para kayo po ay updated sa lahat po ng ating lahat po ng na-upload ko ay inyo pong mapanood, ha? Kaya sana po ay mapanood nyo po yung first, second, third kahapon bago po kayo lumagtaw sa first and second reading natin at ito pong third reading natin ngayon, ano? Please, no skipping of ads. Huwag nyo rin pong i-skip, no, ang pagbabalasa dahil dyan po ako kumukuha ng energy. Kala nyo lang po nagbabalasa ako pero niraramdam ko na po ang energy ng bawat taong babasahan ko, no? Niraramdam ko po yung energy kaya bago ko po buksan ay kahit paano naramdaman ko po ang aura ng mga tao, no? Kaya minsan nagtataka kayo, bakit kasi lady, parang ako yung binabasahan or parang kilala ko o parang akong binabasahan, parang ako yung kinakausap. Yes, kasi po inaaurahan ko po, ine-energyhan ko po ang baraha para sa taong babasahan ko. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, ay wag nyo pong skip, no? Wag nyo po talagang skip kasi gusto ko pong mabasa ang lahat-lahat ng pwede nating makita right at this very moment, no? At ayoko po ng hindi ko naaaurahan lahat po ng ang mga tao, no, na aking babasahan. Okay? Balasahin ko lang po maigi, ha, para alam nyo po na ito ay hindi coincidence, talagang balasa siya, no? For the meantime po ay relax lang po kayo dyan habang ako ay nagbabalasa. Huwag nyo po skip, ha, from the start to finish. Lahat po, pati po yung aking mga payo sa inyo, lagi nyo po yung papakinggan. Alam nyo po bakit? Kasi everyday po na pinapakinggan nyo po yan sa akin, pumapasok po yan sa conscious mind nyo po, no? Talagang hindi nyo po alam na sooner or later mangyayari po sa inyo yon, no? Magagawa nyo pong mahalin ang inyong sarili, etc. etc. Pumapasok po yan sa subconscious mind nyo po. Okay, buksan muna po natin ang ating mga kandila. Siguro naman po ito ay ready na, no? Hindi po ako mamimili ng 20 cards. I want to read it randomly kung ano po ang makikita ko. So, hindi pa rin siya sumuko, oh. Okay, simulan po natin ang ating baraha. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating baraha sa ngayon. Okay. Ang tao po ito, simula kayo po ay nagkahiwalay, ay naging disorganized po siya sa kanyang buhay, no? Hindi po niya alam kung ano po ang nararamdaman niya, pero siya po ay nakaramdam ng matinding pag-disorganize sa buhay niya, no? Naiisip niya po palagi ang inyong samahan or ang inyong naging samahan, ano? Para ngayon niya lang po talaga yan naiisip at nakikita niya po sa mga nangyari. Diyan niya po nakikita o nararamdaman na na nagkaroon po kasi ng betrayal, no? Parang naging stagnant po siya ngayon. Ang dami niya po sa yung false accusation, lahat po ng ginawa niya sa iyo nung siya ay umalis at iniwang ka, nagdesisyong umalis nang hindi pinag-isipan at natukso po siya sa iba, sa ibang tao, sex, lust, material things. Talaga pong itong taong to ay parang naging ibang tao nung siya po ay parang hindi mo na po ito kilala, no? Talagang sa nakikita ko po sa kanya ay naging malala po ang taong ito, no?
sobra po siyang naging mayabang, self-confident, na hindi mo siya talaga po siya kayang iwanan, ano. And sa nakikita ko po, talagang wala po siyang pakialam. Lahat po ng false accusation, pagbibintang, masasakit na salita, ay binitawan niya po sa'yo dahil po gusto niya lang manalo or win at all cost, no? Parang hindi niya po alam bakit ganyan po ang kanyang pakiramdam, at talagang sa nakikita ko po sa kanya ay talagang natukso po siya, no? Natukso po talaga ito, at akala niya po ay mas gaganda daw ang buhay niya, pero ang hindi niya po alam, no, siya po ay nagkaroon ng frustration and depression nung ikaw po ay talagang nawala sa piling nitong taong ito. Baka baliktaran po sa inaasahan niya ang nangyari sa buhay niya nung ikaw po ay nawala sa kanya, no? Sabi ko po sa inyo, panay frustration, anxiety, negativity po ang nararamdaman ng taong ito, no? As a matter of fact, hindi niya po alam, no, kung bakit po ganyan ang nararamdaman niya, no? Talagang sa nakikita ko po ay mas matindi pa po talaga ang dadanasin niya sa mga susunod na panahon, no? Naiisip niya po kung gaano ka naging generous sa kanya, kung gaano ka naging maalaga, mapagbigay. Lahat po ng suporta ay binigay mo sa kanya kahit po ikaw ay walang-wala na. Kahit ikaw walang-wala ka na po, hindi po yun naging hindrance sa'yo. Talagang tinulungan mo pa rin po ang taong ito, no? Sa totoo lang po, hindi niya po inakala, no, na after all this time, ikaw po ay maiisip pa rin niya, yung connection nyo, yung partnership nyo, yung energy nyo, no, yung union nyo ay maiisip at maiisip pa din daw po niya, no? Namimiss niya po yung mga home celebrations nyo, yung maganda nyong samahan, namimiss po ng taong ito. Pero wala po siyang magawa, no? Wala po siyang magawa sa ngayon, at hindi po siya makapag-decide, no? Sa mga oras na to, wala po siyang magawa na pwede siyang mag-decide, or hindi po siya makadesisyon sa sarili niya, no? Ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan, ano? Ang dami niya pong quick decision, para mga desisyong hindi po talaga pinag-isipan. Sabi ko nga po sa iyo, pinakamalaking ginawa niyang kasalanan sa sarili niya ay yung iwanan kanya, no? Yan po ang nakikita ko, dahil naging malaya man po siya, hindi pa rin naman po naging malaya ang puso niya sa iyo. Na-retain at naiwanan din naman po yung puso niya sa iyo, no? Ngayon po siya ay nakakaramdam ng matinding burnout, no? Sa totoo lang, ang taong ito ay nakakaramdam ng stress, burnout sa lahat ng nangyayari sa kanya, at hindi niya po yan talaga ikakatanggi, no, na siya po ay i-stress, na burnout sa kanyang sa mga nangyayari po sa kanya. There is this isolation, ano? Ina-isolate niya po yung sarili niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayaw niya pong mahalata ng mga tao. Ngayon, kayabangan niya po ngayon ay pinagsisisihan niya. Sobrang naging mayabang po ito, no? Ang sakit po nitong magsalita, no? Sa totoo lang, napakasakit ng taong itong magsalita, no? There is this, darating ang araw, kakailanganin niya ng tulong. Talaga, like right now po, meron po itong financial struggles talaga na pinagdadaanan, ano? Kung akala mo po ito ay well-off na well-off, hindi mo po alam ang totoong pinagdadaanan niya. Kaya wag ka pong magugulat kung tanggap ka po ng mga balita, no, na itong taong to ay talagang may pinagdadaanan na malupit sa buhay niya sa ngayon. Lahat po ng pangarap niya ay nagkaroon ng delays, lahat ng plano niya ay talagang mabagal dumating sa kanya. Hindi niya po man po sinasadya. Pero ang taong po ito ay nakaramdam ng matinding delays sa kanyang mga unfinished business, unfinished marami po siyang talagang naging stagnant po. Wala pong kinakapuntahan ang buhay niya po sa ngayon. Itong taong pong ito
ay nahihirapan pero hindi umaaray ngayon po, no? Kasi hindi pa siya umaaray, kinakaya niya pa po to. Pero sasabihin ko po sa inyo, darating ang oras, hindi na po niya kakayanin yan, no? Sinasabi ko sa iyo, nakukonsensya din po siya sa pagsira niya sa maganda niyong samahan. Siya naman po talaga yung sumira sa maganda niyong samahan. Kahit ano po ang gawin niyang pagbe-blame sa iyo, false accusation sa iyo, tandaan mo po, siya po ang sumira niyan sa iyo, no? Siya po ang sumira niyan ng tiwala mo sa kanya, ng samahan niyong maganda. Siya po lahat ang may kasalanan niyan. Kaya kahit po ano ang ibinintang niya sa iyo, tandaan mo po to, siya po talaga ang nagdadala lahat ng consequences niya sa yun nga ang sinasabi ko sa iyo, no? Ngayon pa lang po niya nararamdaman yan lahat, no? Yung lahat ng dinanas mo, ang lahat ng sakit na dinanas mo ay nararamdaman niya na unti-unti, no? Hindi man po yan umaaray pa sa ngayon, pero there will come a time na itong taong to ay hindi na po yan makakatanggi, no? Talagang mararamdaman niya na po yung sakit na ng paghihiwalay niyo, no? Yung sakit ng kahapon, no? Na ibinigay niya sa iyo, ay siya naman po ang makakaramdam ng matinding pagkabigo, no? Kasi sa totoo lang, sa dinanas mo po sa kanya, napakasakit naman talaga, no? And sa nakikita ko ay hindi pa ito ang katapusan niya, no? Nagsisimula pa lang po niyang maramdaman, no? At talagang ibabalik po yan sa kanya ng tadhana. Yung pagbalik po sa kanya ng tadhana, yun po yung mabigat, no? Yun po yung aray, yun po talaga siya aaray, no? Kasi sa totoo lang po, sa nakikita ko ay yung mundo nyo po, ayan, no, panay pagbaliktad. Ngayon po, lahat ng negativity ay nararamdaman niya. Lahat po ng mga struggles at negative emotions ay nasa kanya na po, no? Sadness, depression, lahat po ng kamalasan, bad luck, bad karma, nakikita ko po, no? Andyan po siya sa Wheel of Fortune in reverse. Stagnant po ang buhay niya. Paulit-ulit lang po nangyayari yung mga kamalasan niya po sa ngayon, ano? Sa totoo lang po, yung kamalasan niya po ngayon ay dala rin po ng mga mali niyang desisyon sa buhay. Kaya nga nakikita ko may bad news pa po itong matatanggap o may bad news pa pong mangyayari sa kanya, oh. Ang dami niya pong pagsisisihan sa mga susunod na araw sa buhay niya. Well, yan po ay bigay sa kanya ng tadhana, no? Kaya hindi niya po natin masisisi kung talagang ganyan po ang balik sa kanya, no? Yan po ay lesson na kailangan niyang matutunan at para hindi na po niya yan ulitin pa, no? At maramdaman niya na ang bawat ginagawa niya sa tao ay may balik po yang kapantay na kaparusahan, ano? Sometimes ang tao ay natututo lang dahil po sa nakaramdam na siya ng humbling experience, no? Pero hanggang hindi po siya nakakaramdam kasi minsan ng humbling experience, mayabang po siya, no? Talagang mararamdaman mo po yung yabang niya na hindi po mawala-wala sa kanya, no? Kaya sabi ko nga po sa inyo, there will come a time na itong taong to ay makakaramdam ng matinding talagang dagok sa buhay. Hindi pa po yung nagsisimula, ayan, no? I mean, nagsisimula pa lang siya, hindi pa yan malala. There's a sadness, depression, and negativity. The sun, depression and frustration. Ayan po ang nakikita ko talaga, no? Ay, nako. Yan po ang nakikita ko at talagang sa nakikita ko ay mas magiging malala pa po ito sa mga susunod na panahon, no? Kaya medyo nakakatakot po yung kanyang dinadala-dala, no? So, saglit lang po, Third. Yung pag-iwan niya sa'yo ang pinaka malaking kasalanan niya sa sarili niya.
di naman nakalaya ang puso niya sa'yo. Alam mo, yung nakalaya man siya sa'yo dahil ginusto niya, dahil siya ay natukso, pero yung puso niya po kasi hindi nakalaya sa'yo. Yun yung masakit, no? Dahil hindi niya alam, akala niya okay lahat, no? Yung kaya sinasabi ko, yung pag-iwan niya sa'yo, ang pinakamalaking kasalanan niya sa sarili niya, dahil hindi naman nakalaya yung puso niya sa'yo, kaya aray. Yan po ang sinasabi ko, na aray, no? Ayan po, lahat po ng pagsasaksak ay siya po ang gumawa sa sarili niya. Panay conflict po siya sa taong pinalit niya sa iyo o sa mga tao sa paligid niya. Ngayon siya po ang nakakaramdam ng self-pity at gusto niya po for your last cry. Gusto niya pong makawala sa sitwasyon niya ngayon at magpahinga, no? Yan po talaga ang nakikita kong medyo malupit sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Okay, that is your third reading of the day, no? Ang pinakamalaking kasalanan niya sa sarili niya ay yung iniwanan ka po niya. Yung pag-iwan niya talaga sa iyo, yun yung pinakamalaking kasalanan niya sa sarili niya. Kasi nung nung lumaya siya sa iyo, nung ginusto niyang lumaya sa iyo, hindi ka naman nakalaya sa puso niya. Kaya ayan, no? Yan ang balik sa kanya ng tadhana. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay nakarelate or nakaresonate, can you give me a like and comment down below, and always click the bell para updated po kayo sa ating mga latest videos na ating ina-upload. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account and messenger account, no? Sabay po niya, nilabas ko rin po bago ang aking official and legit account, ang account ng fake na Lady Elena, na kung saan po ay nanghahack ng tao, ng estapa po ng pera, ng kukuha po ng pera sa mga tao. Kaya mag-ingat po kayo dyan. After nyo po yun mapadala, siya po ay magbablock na sa inyo. At sa kasamaang palad, kapag kayo po ay nag-click ng link na kung saan ay sinasabi niyang makikita at makakausap niyo ako, ay bigla na lang pong mahahak ang lahat po ng laman ng inyong cellphone, even your contacts and lahat po, no? Kaya mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo sa mga tulad ng taong yan. Okay? At meron din po silang nilalabas sa comment section natin ng mga doktor, kung ano-ano pa na pwede daw pabalikin ang asawa nyo sa malalong madaling panahon. Okay? So, yan sila rin po yan. Baka hindi na nila magamit yung Lady Elena kasi po kayo po ay aware na. Okay? So, sa akin naman po mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. At sana po ay wag po kayo mag-skip ng ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para sa ating advocacy sa mga lolo at lolas. And of course, you have to wake up each day. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Focus on yourself. Be grateful, no, na tayo po ay buhay pa, healthy, at tayo po ay talagang magkakaroon ng chance mabago po ang ating mga mali na gawa sa ating mga sarili. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And sana po ma-realize nyo rin that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our 4th and final reading of the day, for your bonus reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po yung 1st, 2nd, 3rd, and yung live ko kahapon, at ito pong 1st, 2nd, and this one, the 3rd reading, bago po kayo pumunta sa 4th and bonus reading natin for the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. Thank you all for not skipping ads, and for those of you
who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po tayo ay nagsisimula na talagang mag-ipon para sa ating One Love a Day this coming February, katapusan ng February or March 1st week. Okay, I love you all and God bless you po. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.